Salamat po ako sa Ama at sa ating Panginoong Jesus at kami po ay narito muli at kasama ninyo. Hindi pa po ako nagsimula magsalita pero naluluha-luha na po ako. Dahil iba po yung ginawa sa akin ng Lord. Talagang ngayon ko lang po nararamdaman yung mga hindi ko nararamdaman nung ako'y hindi pa po nababagtay. Dahil ako po isang taong makasalanan. Nung hindi pa po ako nababagtay, may mga araw kong dumadaan ako ng simbahan, sinasabi ko po, Lord, nandito ako, pumapasok ako dito, kakausapin kita. Pero hindi yung mga batong yan ang sasambahin ko, Lord, ha? Sapagkat alam ko pong ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay isang kasalanan. Ang sinasabi ko po sa simbahan ng Katolik, Lord, nandito man ako sa loob na to, pero sinasamba kita sa Espiritu at katotohanan. Hindi yan sa nakikita kong batong yan, Panginoon. Hindi sa iyo ako nagdadasal at humihingi ng kapatawaran. Hanggang sa mga dumadating ng araw, paglabas ko po sa restaurant, nakikita ko po yung mga tao na sabi na restaurant namin po, araw ng Sabado. Nakikita ko po yung kasiyahan nila ng bawat isa na tawanan sila habang umiinom sila ng alak. Habang ako naman ay may hilang-hilang basura para itapon po dun sa labas. Sabi ko po, nalulungkot na talaga ang Diyos. Kasi itong mga to, parang ito na lang, ang saya-saya nila sa mga ganitong gawain. Pero nakakapagsimba pa kaya sila? Sabi ko po sa sarili, yung isang Sunday hindi ako nakapunta. At bago nga po ako mabaptize, kinakausap ko po yung asawa ko. Sabi ko, ikaw, nung nakaraan linggo, naramdaman mo yung Holy Ghost. Sabi ko, bakit hindi ka pa nagpabaptize? Sabi ko, ayoko ako'y tatayo lang sa unahan, madali lang ako kasi. Ano ba, paano ba maramdaman yun? Ako makasalanan, daw ako pupuntahan noon. Takot ako, sabi ko. Madali lang ako sa unahan, mga upo agad ako. Yung pala, ako pa yung naging kahulihan. Hindi pa yung aking doon. Oo, sige. Paparamdam ko sa iyo kasi nag-aalinlangan niya. Oh yes, amen. Talaga naramdaman ko po. Sabi ko ni Sir Daling nga, magpapabaptize na kayo kasi nakita po niya at ni Pastor na napuntahan kami ng Holy Ghost dahil yung reaction na nga po ng aming salita at yung kita po nila yung nangyari nga po ng araw na yun. Sabi ko po kay Sister Daling, mag-uusap pa nga po kami nila sa upuan po namin kinaupuan ngayon. Sabi ko po, habang nag-uusap po kami nila, nagpipray pa ako sa isip ko, Lord, ibigay mo sa akin ngayon yung tamang desisyon na kung magpapabaptize na kami. At namaya nga po, sabi ko sa asawa ko, sige, magpapabaptize na tayo ngayong araw na to. Answer prayer po agad na nangyari sa akin, sinabi sa akin isipan. At nga po, nung nagpabaptize na kami at nabaptize na po ako, naramdaman ko po yung gaan ng katawan ko. Sabi nga ni Pastor, namula si Brother Joel kasi yung isura ko po, ano po ako, mapag-isip sa mga problemang dumadaan sa aking buhay, kahit yung ilang problema, financial, kung ano man, lumalaki na po para sa akin, sa kaiisip. Kaya lagi po sinasabi sa akin, asawa ko, lagi ka na lang nag-iisip. Bilis mong tatanda niyan. Yun po yung pagkatao. Tapos ito na nga po, nang nabaptize na ako, itong week na po, na nabaptize ako hanggang sa ngayon. Araw po ng Lunes, pupuntahan ko po yung aking asawa sa trabaho niya kasi nihatid ko na po yung anak ko sa school, ganyan po yung routine namin. Pupuntahan ko po siya sa office kasi 10:30 pa po ang time ko sa restaurant. Yung susi po ng bahay namin, isa lang, ibibigay ko po sa kanya para pag uwi niya, nasa kanya po yung susi. So, hindi pa po siya awas. Umupo ako sa part ko, nakikinig po ako ng mga words song, mga God song. Doon ko po naramdaman doon ko pa po naramdaman yung nangyari po sa akin na nabaptize na po ako. Kasi nung araw kong nabaptize ako, simple lang po yung naramdaman ko, gaan lang ng katawan. Pero doon po, umiiyak ako, nahabag ako. Tapos, nagpe-pray din po ako yung tigad kasi sobra po yung aking pasasalamat sa Panginoon. Kasi sabi ko po kay Lord, ako po ay nagagalak ang aking kasi
yung karamihan po ng pagkatao. Hallelujah. Ilinis po. Naramdaman ko po yung naibigay sa akin na kahit ano po pala ng dami ng ating kasalanan ay hindi po kasi sa Panginoon. Hallelujah! Ay yung ating puso. Yes. Sa iyong pagsisisi. Right. Amen. At pakikipag-usap sa Kanya. Kaya sabi ko po, ako po'y nagpapasalamat dahil ako po ay tinawag niya na isang taong makasalanan. Hallelujah. Kaya po nagpapasalamat talaga sa Panginoon. At nabigyan po niya ng pagkakataon na makapagbigay ng papuri at nakasama po niya. Umatang pa po yung araw, ganun po uli. Susunduin ko po uli ang asawa ko, kiniglan po ako ng sound. Minsan hindi naman po. Basta lang po lumuluha yung luha ko. Bakit kaya? Sa tulad na yan. Wala naman, hindi naman ako nag-i-emote ng mga teleserye o love story na basta yung luha ko. Eh, sabi ni Sister Lali, yung nga daw po ay yung luha ng kaligayahan na nagre-release sa aking katawan kahit hindi ko masabi, Diyos lang ang nakakaalam. Ngayon yun ay pag-release sa aking mga katuwaan ng puso ko sa nangyari sa akin. Kaya nga po yun, sabi ko nga po, at ang isa pa rin nga po na nagpatibay sa akin ng pagpunta dito at pagkasabi ay ang aking anak na si Kel. Kasi sabi ko po sa asawa ko, itong mundong ito'y makasalanan. Gusto ko habang bata pa ang ating anak ay makakinig siya ng aral ng Panginoon. Mawala man tayo sa mundong ito, ay may iwan natin ang anak na nag-aano sa Panginoon. Nagbibigay ng Panginoon. Yes, yes, amen. Praise the Lord. Bakit po at lalaki si Kel? Hindi po pwedeng hindi niyan makukuha at may apply ang kasalanan ng mundong ito. Ngayon sa paglaki po niya at siya po ay nasa church na ito, malaking gabay po niya yun para makaiwas po siya sa kasalanan ng mundo ito. Hallelujah! Kaya isa pa rin po yun sa nagpatibay sa akin na kung bakit sabi ko sa asawa ko, ipagpapatuloy natin ang pagsimba dito. Kahit wala pa po sa isip namin yung pagpapabaptismo, hinihinang ko po rin yung anak ko. At isa rin po yun sa ibinigay na dahilan ng Panginoon na makita ko para mapagtibay ko lalo yung pag-usap. Amen. Amen. Hallelujah. At yun nga po yung nangyari. Ngayon po, ibang-iba na yung nangyayari. Pagkakagising ko po, pag ako, minsan nga po, hawak ako ng cellphone. Papasok na sa isip ko, ay, cellphone dyan ka muna, unahin ko na pray. Kasi ano talaga sa puso yung magpasalamat ka muna sa Diyos. Kasi kahit ka, magpasalamat ka muna sa Diyos kasi nabuhay ka ngayong umagang ito. Kasi yung pong nabuhay tayo sa umaga, ay isang biyaya ng Panginoon sa amin. Tama. Dapat po natin ipagpasalamat. At tayo po ay kasama ng ating pamilya at makakapunta po ulit tayo sa mga kapatiran natin. Kahit nga po, uuwi nga po kami ng December 15. Naway loobin nga po ng Panginoon na makapunta kami sa mga kapatiran doon. Upang may share din po namin yung aming nararamdaman at nakiisa sa kanila sa pagbibigay ng papuri. At may sama po namin yung aming pamilya Rilane. Amen. Makarinig po sila ng nasalita ng Panginoon na matigil po ang kanilang puso. At baka maging saan din po nila upang sila ay tuluyang magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Kaya sa pag-uwi mo namin sa December 15, mamimit po namin kayo at medyo matagal po kami, 40 days po kami mawawala. Pero pagbalik mo namin dito, sama-sama po ulit. Nasunod na po yung mga testimony pang iba at baka po kabuti na tayo ng awa sa dito. Na po namin yung ginawa kami Lord sa buhay namin. Amen.